Iba lang yung motivation ngayon. Kumbaga, iba yung focus. Inspired, yung 'di pa nga kami nakapag-honeymoon, eh, trabaho muna tayo, love. Yun naman talaga yung isa sa mga goal na maging okey yung relationship ni Charlie at saka ni Mithi na nagawa na namin na okey na sila. Carlo, kamusta na pala yung married life? And paano nag-change? How is it inspiring you or changing the way you approach acting or your career right now? Married life, siguro mas nag-ano ako, nag-concentrate ako sa hindi ko naman sinasabing hindi ako nagko-concentrate no'n, pero iba lang yung motivation ngayon, 'di ba? Kasi gusto ko mabigyan ng bahay si April, si Charlie, yung mga gano'n. Iba lang talaga yung kumbaga, iba yung focus, tsaka mas inspired, yung gano'n. 'Di pa nga kami nakapag-honeymoon, eh. After the wedding, nag-short trip lang kami to Boracay and Taiwan. Eh, gusto niya kasi parang Christmas village somewhere sa Europe. Yun yung ine-aim namin for next year pa. Kasi nga sobrang busy ngayon. Yun, oh, sabi ko, trabaho muna tayo, love. And then, after Nag-share ka naman ng pictures, Carlo, with your daughter. Kamusta yung co-parenting setup? And ang saya lang ng mga pictures mo, your daughter and with Charlie, di ba? Maraming na happy din talaga sa pictures na yon. Kamusta? siyempre, yun naman talaga yung isa sa mga goal na maging okay yung relationship ni Charlie at saka ni Mithi na nagawa na namin na okay na sila, na kapag wala si Charlie sa bahay, hinahanap na siya ni Mithi, yung gano'n. Ang sarap lang na makita yung gano'n, na may peace sa puso. Ang sarap lang. Hindi ko ma-explain, ang hirap, basta happy ako. Do you plan na to start growing the family soon? Hopefully, oo. Hindi naman kami nagko-control. Kung blessed, 'di ba? Sobrang tatanggapin namin 'yun ng buong buo. Pero kung hindi, magtatrabaho kami hanggang mabigyan kami nung biyaya na 'yun. Ilang kids gusto mo, Carlo, if ever? Kayo ano plan yun ni Charlie? 2, 3 siguro. Okay. How did you land this role? Paano mo nakuha? Nakuha ko po yung role because of Zeppy Borromeo. Isa sa mga co-actors ko. So, si Zeppy, brother-in-law niya, yung isang producer, Filipino producer, yung High Road Creatives, brother-in-law niya. So, nagtatanong si Rav kung sino daw yung babagay na role for my character, si Manuel Hidalgo. Eh, si Zeppy, medyo close kami dahil nakasama ko na rin siya before. Sabi niya, si Carlo na lang. So, yun, tinawagan ni Rav, si Nanay Chris, yung manager ko. Tapos yun, tuloy-tuloy na. Experience working with Emmy-nominated Japanese actor Takehiro Hira. Actually, nagkikita lang kami sa set eh. Hindi kami, sa standby area, pagka mag-aayos, ganun. Tapos, pag sa set, yung blocking. Working with Takehiro Hira, sobrang gaan, sobrang dali. Alam mong prepared siya, handa siya sa character niya, sa role niya. Very professional. Tapos, yun, tinanong ko lang siya kung bakit nga siya naglumipat sa Amerika. Tapos, kinukwento nga niya, struggling din daw siya as an actor sa Japan. Tapos nakukumpara ko na ako rin napagdaanan ko yung gano'n, hindi naman laging nasa taas, so parang parehas din kami ng pinagdaanan. Ganon din. How were you able to relate ba to this character? Because I've read he's also an actor. Di ba parang super meta yung feel. So, ikaw, personally, anong naging connection mo sa character? Isa yung gumagawa siya ng kasi sobrang popular niya, naging washed up actor siya, tapos naghahanap siya na nangyari na rin sa akin from my teenage years, tapos biglang nawala. So kahit, although kasi si Manuel, older na siya. Ako nangyari sa akin yun through the years eh. So, kumbaga parang pasok pa rin. Parang ako pa rin naman talaga si Manuel Hidalgo. Kasi si Manuel Hidalgo lumipad siya ng Japan para magtrabaho for his family, para makapag-provide. Na yun din naman yung ginagawa ko for my family. So, actor na hindi na sikat, na kumbaga parang napagdaanan ko din lahat. Kaya hindi ako ganun kahirap. Mas nahirapan ako dun sa fight scenes, kasi physically demanding, malamig sa Japan, tapos light clothes lang yung mga light jackets lang yung pinapasuot sa akin. Pants, may pagka-thriller, tapos family drama. Kasi
ako may conflict with my dad, and then the role of Takehiro Hira, may conflict naman with his daughter. Nabasa ko kasi yung synopsis, sinabi kasi parang may theme na instability in your career, naging washout siya na actor. Have you ever felt that sense of desperation in your own career din? And how did you overcome it? Supposedly, hindi ko na maalala kung anong taon. So, umalis ako sa ABS 07. Lumipat ako, and then after a few 2-3 years medyo nawala yung mga projects ko. Puro indie, yung barely making it, yung ganon, yung sabi ko pupunta na ako ng Amerika. Sabi ko magpapa-adopt ako sa uncle ko na matagal na sa US. Tapos buti na lang, hindi ako nagtuloy kasi may ginawa akong isang indie pa. Tapos after nun, bumalik na ako dito sa Star Magic. Mga ano na yun, 2000, mga ganun, 2012 yata. Tapos yun, nagdire-diretso. Kumbaga, yun yung sinasabi ko na kahit feeling mo minsan lugmok ka na, iikot eh. Pinagpapasalamat ko na nung time na yon na buti nagbigay pa ako ng kaunting oras. Binigyan ko pa, naging patient pa ako. Gusto ko eh, mahal na mahal ko yung pag-arte. Tsaka kahit papano nakaka-inspire ng yung mga hindi kinakaya sa buhay. Nakikita nila yung mga characters na pinoportray namin. Nagbibigay ng hope, ng, di ba? Yun lang naman yung gusto mo, makapagbigay ng positive sa mundo. May special preparation ka bang ginawa? Ito kasi nga, it involves pala some action scenes eh. So, training? Nagkaroon lang kami parang 3-day workshop ng ng routine. Nag 3 days kami, siguro mga 4-5 hours namin ginagawa yung lahat ng mga routine ng mga fight scenes kasi medyo madami din siya. Tapos pati yung mga yung mga chase, yung mga takbo-takbo sa Akihabara, pati yun ginagawa namin, rehearsal namin lahat. What else did you like about doing this film, and your character? Isa sa mga charm sa akin, syempre yung mag-shoot kami sa Japan. Tapos yung 2 productions, yung Japanese production and yung Philippine production, relatively new din sila sa pagpuproduce. Tapos si Donnie, parang first feature film niya. Ito, nakagawa na siya ng mga ibang pero ito yung parang first full length niya. Gusto ko makakuha lang ng inspirasyon sa mga bagong filmmakers, di ba? Doon ka makakakuha ng panibagong fuel, panibagong apoy, yung ganon na. Tapos si Manuel nga, dahil hindi ako masyado nag-a-action eh. So parang sabi ko, gagawin ko to. Yun. Japan, tapos parang fresh yung mga kasama ko na bagong salta sa industriya. Tapos si Manuel Hidalgo na napagdaanan ko yung journey rin niya. Parang ang daming check para gawin ko. What have you learned ba from doing this character personally? Para sa akin siguro na ang buhay, patuloy naman rorolyo yan, di ba? Kahit na maraming dagok yung ilalagay sa hapagkainan mo, pero kailangan mo pa rin mabuhay, kailangan mong mag-grind, kailangan mong mag-hustle, not only for yourself, pero para din sa mga taong mahal mo. Hindi pwedeng tumigil ka kasi pagod ka na. Pwede kang mapagod pero hindi ka pwedeng tumigil. Munti ka na rin mag-Squid Game last time. Goal mo pa rin ba siya, Carlo? Like an international, more international projects? Hindi ko naman sabihin na goal ko, pero yun, katulad nga ng sinabi ko kanina, kung magkakaroon ng window na, di ba, kahit maliit na butas man yan, pero kasya ako, gagawin ko. Kasi opportunity yun. Hindi yun ibibigay sa'yo ng hindi mo deserve it. So, kung mabibigyan ako ng opportunity, kahit na 4 or 5 scenes na magmamark sa isang Hollywood film, gagawin ko talaga.